Tandaan nyo mga kababayan ha, nakabilin-bilinan ni Tatay Digong Duterte na do not vote for Pacquiao because he is a liar. Oh, dahil hindi natupad dito si Paksiw mga kababayan kanyang mga pinangako, lalong-lalo na yung pagiging corruption crusader daw niya di umano. Di ba nagtaka si dating Pangulong Duterte dati mga kababayan na bakit biglang naging corruption crusader itong si Pacman? At ang nakakatawa pa mga kababayan, na yung tinatawag niyang magnanakaw dati na itago na lang natin sa pangalang Bongbong Marcos mga kababayan, ay ngayon nananawagan si Pacman na inyo daw suportahan. Anong kaululan na naman ito mga kababayan? Siya mismo ang nagsabi ha, kurakot ang mga Marcos, magnanakaw yan. Kapag maupo yan sa pwesto, hindi lang bilyon kundi trilyon ang nanakawin na. Ngayon mga kababayan, andun na siya, kasali na. So ano na yung sinabi mo dati Pacquiao na magnanakaw yan? Ikaw ngayon, sumama ka na sa magnanakaw. Ikaw ang sabi Suportahan na lang daw mga kababayan. Anong suportahan? Ang nakawan? Panoorin niyo po ha. Although, ang ating Pangulo ngayon, napakaganda ng programa. Wow! Napakaganda na ang programa. Kung dati-rati mga kababayan, binabanatan niya, gusto pa niya ipakulong sa Imelda ngayon. I love it. Super ganda ang programa. Naway, suportahan po natin. Suportahan ang tinawag niyang magnanakaw mga kababayan. Alang hiya. Kaya lang, sad to say. Bakit ganyan ang bangs mo, Pacquiao? Para itong bata, mga kababayan, nakakuha ng gunting ba tapos ginupit ang sariling buhok. Napaikli masyado yung bangs. Marami pong nagbabatiko sa programa ng ating Pangulo. Talaga. Kayo hindi na binabatikos nila mga kababayan yung pamigay-migay ng ayuda dahil for your information mga kababayan. Aside sa namigay yan ng ayuda ha, dyan mismo, inanunsyo mga kababayan sa kanilang Bagoong Pilipinas Rally. Kaya nakahakot ng maraming tao. Namigay ng ayuda, nagpa-concert pa mga kababayan. Iba't ibang mga banda, mga singer ang pumunta, mga dancer, ang mga animal na to. Paano pa naging patas ito? Gastos ng gobyerno ang pangangampanya ng mga gunggong na ito mga kababayan. Dapat suportahan na lang kasi kung dapat suportahan na lang. Palagi, ang kawawa yung mga mahihirap. Anong suportahan? Yung pagkuha nyo sa pondo ng PhilHealth? Saan na napunta? Suportahan yung blankong mga items sa GAA? Saan na napunta ang pera? Matuturing na the most corrupt daw mga kababayan na budget in Philippine history. Sabi ni Shelo Magno na mismong nasabi yan. At iba pang mga komentarista mga kababayan. Under this Marcos government. Tapos suportahan na lang daw. Wow! Kawawa yung mga nagugutom. Wow! Nagugutom! Sa tingin natin, mas nagugutom itong mga politician dahil sila ang mas nakikinabang dyan Dapat, tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino, ang gagawin natin, ipagdasal na lang natin, wag na tayo magkisaw. Wow! Wag magkisaw-saw! Hayaan na lang namin ang inyong kabalastugan. Dapat ikaw ang pinagsabihan niyan, Pacquiao in the first place. Sana wag ka nang nakisaw-saw sa politika dahil wala kang abilidad. Smio. Performance-wise mga kababayan at yung intellect-wise. Pretentious genius mga kababayan. Ika nga sa sinabi niya. Yan ang sinasabi ng maraming tao sa kanya. Kung ano mo yung mga issue dyan sa national, bagkos, ipag-pray natin na magkaisa ang lahat. Uy, Pacquiao, wag mong isali yung Panginoon. Nangangampanya ka Sinasali mo sa politika ang Diyos. Para sa kaunlaran ng ating bansa. Umunlad na ba? Kayo lang ang umunlad. Para sa kasaganahan ng bawat Pilipinong pamilya. Wow, Mga Pilipino na naghihirap. Tipikal na mga sinungaling na mga politiko, mga kababayan, Kung sila magsasalita, mga kababayan, para sa kaunlaran, para sa mahihirap. Grabe, unlad na tayo, mga kababayan. Smio, sa kanilang mga pinagsasabi. Yun po ang aking commitment sa taong bayan. Wow! Abang si Matt. Musta na pala yung commitment mo sa Dolomite? Nahukay mo na ba ang makina? Pacquiao na bubuhay. Tandaan niyo po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Shut up! Lahat na mga kababaeng politician, mahal na mahal ko kayo tapos pagkatapos sa eleksyon ang tataray. Ayaw nang pumansin. At yan lamang po ang tanging commitment ko sa Panginoon habang mabatukan ka ng Panginoon, Pacquiao. Huwag mong isali-sali dyan sa... Kasi yan po ang purpose natin dito. Hindi po tayo nandito sa mundo para magpakasarap, gawin lahat natin tapos mawala. Anong ginagawa nyo dyan? Pagpapakasarap na nga kayo? Gamit ang pera ng bayan? Bagoong Pilipinas mga kababayan? Tama ba yan? Ayuda ng gobyerno ginagamit? Nandito tayo for a purpose. Yung purpose na yan, to glorify God sa buhay mo. Ang purpose na yan, Pacquiao, para mamulat kami sa mga
Hindi lahat ng tumatakbong mga senador at maging mismong naging senador mga kababayan ay karapat-dapat gaya mo. Na makatulong ka sa iyong kapwa. Makatulong ka sa kapwa na ang Panginoon sasaya sa mga ginagawa mo rito. Para pagdating ng panahon, Pagdating ng panahon, ay sasigira. kinuha na tayo ng Panginoon. Oh, sasabihin ni San Pedro, you are not allowed here because you are a liar. Anong ginawa mo sa kaibigan mo? Andito sa listahan, tinraidor ni Pacquiao. Ginagamit ang Panginoon para sa kanyang pangangampanya sa politika, animal. Sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, Diyos ko. good and Wow, well done. Nagbubuhat ng sariling upuan, mga kababayan. faithful servant. Come share to my happiness. Uy, shut up, Pacquiao! Uy, nakakakilabot, mga kababayan. Yung hanggang bunganga lang, Kung gusto mo talaga, Pacquiao, na hindi naman kami kontra na mag-discuss ka about Panginoon, pero wag mo gawin yan sa harap ng entablado dyan sa pamumulitika mo. Magpastor ka na lang. Hindi pare, hindi pastor ang aming kailangan. Senador. Yung marunong umintindi sa batas, gumawa ng batas. Yung merong intellect, merong kakayahan. Hindi pastor ang aming kailangan, Pacquiao, dyan sa Senado. Masarap, napakasarap dinggin, marinig yan pagdating ng panahon pag tayo ay kinuha na. Kasi hindi man tayo Magbago ka na. Bago pa lahat ng kayamanan, lahat ng kasikatan mo mawawala diyan. Sinayang mo lang ang iyong kasikatan. Nawala ang respeto namin sa iyo, Pacquiao. Kalimutan din yan. Pero, yung legacy na iiwanan mo sa taong bayan. Ang legacy na iiwanan mo sa taong bayan, naging ambisyoso ka. All around sarsa, mga kababayan. Artista, singer, boxer, masahista, pianista, kung ano-ano pa. Naig pa si Marojas, mga kababayan. Gusto pang magpresidente. Ngayon, palpak, mga kababayan, nakijoin doon sa tinatawag niyang magnanakaw. Anong tawag dyan? Ugaling hudas yan, mga kababayan, di ba? Tinraidor pa nga niya ang kanyang kaibigan dati, mga kababayan, na si PRRD. Pwede ka nang mag-audition pang hudas, Pacquiao. Manatiling alaan with experience. At maging inspirasyon sa bawat henerasyon na darating. Shut up! Ako po ay nagbabalik sa Senado Wag na! Wag na! dahil gusto kong ipagpatuloy ang aking sinimulang programa. Ano ba ang sinimulan mo, Pacquiao? Nasaan na yung sinasabi mong grabe, limpak-limpak ang korupsyon, mga kababayan? Parang nag-photocopy pa siya ng mga bond paper na rim-rim, mga kababayan, na wala pa nga siguro yung print. Hinarap niya for publicity sa media. Para sa mga kababayan ko. Nung ako po ay nanilbihan ng isang termino sa Senado, Tinraidor mo na agad si dating Pangulong Duterte. Dahil akala mo, tatakbo si Sara, kaya binanatan mo para hindi siya makausad. The nerve, mga kababayan, no? Etong abilidad na ito, mga kababayan, babangga sana kay Sara dati. Akala niya, itatakbo si Sara kaya siniraan niya si Pangulong Duterte. Dahil ko alam nito, mga kababayan, na hindi tatakbo si BP Inday. Malamang, patuloy ito sa pagpapanggap, mga kababayan. Anong tawag dyan? Liar. Kaya ika nga sasabi ni Tatay Digong, mga kababayan, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Wag na kayo makinig dyan, mga kababayan, sa kanyang kaululan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.